Bago ko po simulan ang aking kwento, nais ko lang po sanang bumati ng isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kakibi. Maging sa iyo rin po, Kabanong. Buhat ng mahilig akong makinig sa inyong mga kwento, ay naisipan ko nang magbahagi rin ng aking storya. Kaya nang sumapit ang aming bakasyon nitong nagdaang Pasko at bagong taon, hindi na ako nag-atubili pang simulan ito. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Pepe. 48 anyos, tubong Bacolod. Nangyari po ang karanasan kong ito nung ako'y nasa 17 anyos pa lamang. Kakatapos lang magsara noon ng aming klase. Bunsod noon ay napagkasunduan namin ni nanay at tatay na magbabakasyon muna ako sa bahay ng lolo ko sa Dumaguete. Bali, tawagin na lang po natin ang lolo ko sa pangalang Lolo Ambo. Si Lolo Ambo ay kasalukuyang nasa edad 65 anyos noong mga panahong yon. Medyo may edad na, pero malakas at maliksi pa rin siya sa kanyang paggalaw. Isa po kasi siyang mag-uuling at halos araw-araw po siyang nagtatrabaho para sa kanyang sarili lamang. Dahil sa ilang taon na rin noon nung pumanaw ang aking lola si Ming. Si Tatay Renato lang ang nagatid sa akin noon patungo kay lolo. Tuloy-tuloy rin kasi ang trabaho ni nanay sa kanilang opisina. Matapos nga akong maihatid ni tatay doon kay lolo, kinabukasan rin noon ay muli siyang bumalik sa Bacolod para magtrabaho. Lolo, pwede po ba akong sumama ngayon sa pag-uuling ninyo sa gubat? Pwede naman na po. Kaso, mainit doon mamaya. Saka baka mahirapan ka lang. Okay lang po yun, Lo. Sanay naman po ako eh. Isa pa po, wala rin naman po akong gagawin dito sa bahay. Tutulungan na lang po kita. Ay nako, sigurado ka ba po? Akala mo madali lang yata ang ginagawa ko ron. Baka mamaya ay puro salita ka lang dyan. Mangingitim ka talaga doon. Ayos lang po sa akin yun, Lo. Ako pa. Ay sige. Siya nga pala, kung sasama ka sa akin, bilisan mo riyan at tapusin mo na yung almusal mo. Tapos, huwag mong kalimutang magdala ng tubig mo, ha? Wala tayong makukuhanan doon. Sige po, Lo. Patapos na rin po ako eh. Talagang nasasabik pa ako noon na makita kung papaano nga ba ang ginagawang pag-uuling ni lolo. Yung palang rin kasi ang unang beses na isasama rin ako noon. Bala ko pa sanang isama rin namin ang mga nakababata kong pinsan. Siya nga po pala, ako nga po pala yung pinakamatanda sa aming magpipinsan. Panganay po kasi si Papa sa mga anak ni Lolo. Kaya ako rin po ang naging pinakaunang apo niya. Yung sumunod ko namang pinsan ay nasa 14 anyos pa lang. Tapos noon ay mga mas bata na sa kanya. Sinabi ni Lolo sa susunod na mga araw na lang daw sila sasama. May kulang 1 linggo pa raw kasi bago magsara ang kanilang mga klase. Kaya may mga klase pa sila nung araw na yon. Matapos na ngang mag-almusal at maayos ang aming mga dadalhin, ay lumabas na kami ng bahay para magtungo sa lugar ng pag-uulingan. Paring Ambo, eto na ba yung panganay ng apo mo? Yung si... teka ha, nakalimutan ko na yata. Oo, paring Teban. Eto na nga yung apo kong si Pepe. Yung kaisa-isang anak ng panganay kong si Renato. Ganun ba? Ang laki na, no? Binatang-binata na, oh. Napakakisig at napakagwapong bata naman itong apo mo. Nako, maraming salamat. Sobrang bilis talaga ng panahon, ano? Nung unang kita ko lang dito, maliit pa lang to. Tapos ngayon, kasing tangkad ko na. Sigurado akong marami ka ng babae ron sa Bacolod, ano? Hindi naman po, Manong. Malamang yan, kumpare. Kanino pa ba magmamana yan kung hindi sa akin? Oo, mukha nga pare. Siya nga pala. Saan pala yung lakad niya niyan? Eto kasi gusto raw niyang sumama sa akin sa pag-uuling. Akala niya yata ganun lang kadali ang trabaho ko. Nako Pepe, baka hindi ka na umulit. Baka masira lang yung pagiging magandang lalaki mo ron. Masusunog ka ron sa tindi ng init ng araw. Hindi naman po siguro. Gusto ko lang rin po makita at masubukan yung mga ginagawa ni Lolo. Basta, mag-iingat ka lang doon. Baka kumapano ka ron, ha? Kaya ikaw, paring Ampo, ingatan mong maigi itong apo mo. Siyempre naman, paring Teban.
Ako na ang bahala dyan. Ay, sige na. Mauna na ako sa inyo. Ay, siya nga pala, Pepe. Sa susunod may pakikilala pala ako sa iyo na magandang dalaga. Si Angel. Nako, sobrang ganda talaga niya. Kaya bagay na bagay kayo. Kaedad mo lang rin siya siguro. Sige lang po, Manong. Salamat po. Ay, siguradong bibigay agad yan sa apo ko. O sige, paring Teban, mauna na rin kami sa iyo. O sige, at basta mag-ingat kayo ron ha. Lalo ka na, Pepe. Opo, Manong. Kayo rin po. Nagpatuloy na nga kami ni Lolo sa aming paglalakad. Buhat na rin ang aking kuryosidad ay napatanong na rin ako kay Lolo. Naging interesado rin talaga ako sa paraan ng kanyang ikinabubuhay. Lolo, saan niyo po pala kinukuha yung mga kahoy? Doon din sa gubat, Apo. Yung mga nakadat lang doon na putol na kahoy at puno. Paano po yan, Lo? Kapag wala pong mga putol na kahoy, di puputulin niyo po yung mga puno. Bihira namang mangyari ang bagay na yun, Apo. Ang dami kasing natumbang puno nung nagdaang mga bagyo. Kaya yun ang iniipon namin. Tapos, pag naipon niyo na po, saka niyo po sisindihan. Di ba po, Lolo, magiging apo po yun kapag sinunog? Ganun talaga mangyayari kapag hindi ka marunong. May tamang proseso rin kasi ang pag-uuling. Sunog-sunog lang naman po yun, di ba, Lolo? Bakit pa po kailangan ng tamang proseso? Natawa na lamang si Lolo sa aking tanong. Batid niyang maraming bagay pa akong dapat na matutunan. Kaya nasisiguro niyang magiging mas interesado ako lalo kapag nakita ko na ang kanyang pamamaraan. Hindi naman kasi basta makasunog ka na lang ng kahoy makakagawa ka na kaagad ng uling, Apo. Kailangan mo rin bigyan ng pansin ang magiging kalidad nito. Ganito, kung ikaw ang customer na bumili ng uling ko, gusto mo ba mausok ang gagamitin mo sa pag-iihaw? O di kaya'y mabilis maubos ang uling mo? Di ba hindi? Opo, siyempre naman po, Lo. Gusto ko po yung pinakamagandang uri ng uling. Saka baka hindi na ako ulit bumili sa'yo kapag pangit ang ibinenta mo sa akin. Tumpak! Yun nga po. Kaya yan ang ituturo ko sa'yo. Doon ko lang nalaman na kahit na ganun lang pala ang kinabubuhay ni Lolo, sinisiguro niya pa ring magiging masaya ang kanyang magiging mga suki. Nang makarating na kami sa mismong lugar ng pag-uulingan, ay inilibot ko kaagad ang aking paningin. Sobrang ganda at payapa sa nasabing lugar. May matataas na bundok, mga halaman at mga bulaklak. Nagtataas sa mga puno at kung ano-ano pa. Nakita ko rin doon ang ilan pang mga kahoy na natira at hindi pa nasisimulang silaban. Ayan na po. Yan ang mga kahoy na gagawin nating uling mamaya. Naku, ang dami naman po yata niyan, Lolo. Anong marami ka riyan? Sa katunayan nga kulang pa talaga yan. Kaya kailangan pa natin yang dagdagan pa. Magpulot muna tayo ng mga putol na kahoy sa palibot ng lugar na ito. Sige po, Lolo. Magsisimula na po tayo. Sige na. Pero mag-iingat ka, Apo, ha? Baka makasagi ka ng ahas. Hala, may ahas pala dito, Lo? Abay, kahit saan namang gubat may ahas, Apo. Kaya nga pinagsasabihan na kita. Ay, sa bagay po, Lolo. Natatawang tugon ko na lang sa kanya habang napapakamot pa sa aking ulo. Bago pa man tuluyang tumirik ang araw, ay nagsimula na kami sa pagkalap ng mga putol na kahoy. Buti na lang at marami ring nagkalat nito sa malapit lamang. Nung unay inakala kong madali lang itong gawin. Subalit may kabigatan rin pala ang mga putol na kahoy. Sobrang makatirin sa balat dahil may magalas at matatalas itong bahagi na tumatama sa iba't ibang parte ng aking katawan. Ang isa pa ay sumasabay pa ang tindi ng init ng araw. Dahilan para mas lalo kong humanga sa sipag at tiyaga ng aking lolo. Hindi ko akalaing ganun pala ang madalas niyang pinagdaraanan sa pag-uuling. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Lolo na sapat na raw ang mga nakuha naming mga kahoy. Pwede na raw kaming magsimula sa pag-uuling. Titipunin ko lang po ba sa gitna itong mga kahoy, Lo? Hindi, Apo. Sandali lang. Panoorin mo muna ako. Ay, sige po, Lo. Itinusok ni Lolo ang isang kahoy sa lupa
Sinabi niyang ito raw ang magsisilbing parikit o yung magsisilbing mitsa. Saka nagsimula siyang isalansan ng pahiga ang mga kahoy. Sinundan ko na rin ang kanyang mga ginagawa. Ayan na po. Kung gusto mong magandang kalidad ang uling na magawa mo, mas magandang gumamit ka ng mabibigat na kahoy. Katulad nitong akle at kakawati, talagang magandang uri ito ng uling. Mas maganda rin na medyo tuyo ang gagamitin mo. Dahil kapag medyo basa, yun ay magiging mausok. Samantalang itong may mga bukbok at anay naman ay mabilis maubos. Kaya hindi rin ako basta dampot ng kahoy riyan sa paligid. Ganun po ba, Lo? E di, paano po pala itong mga kinuha ko? Magagamit pa po ba natin lahat ito? Pwede na siguro nating pagtsagaan yan. Ayan. Ayos na ito. Lo, pwede po bang ako magsindi ng apoy? Nako, hindi pa tayo tapos, Apo. Hindi pa yan basta-basta sisindihan. Dapat takpan muna natin yan ng buhangin. Dapat hindi mapasukan yan ng hangin kapag sinusunog na natin. Po, bakit naman po, Lo? Mas malakas kasi ang apoy kapag malakas rin ang hangin. Kaya pag malakas ang apoy, magiging abok agad yung mga kahoy natin. Hindi na tayo makakagawa ng uling. Hala, ganun po pala yun, Lo? Ang galing niyo naman po pala. Paano niyo po naisip yung mga ganong bagay? Maraming pambagay na ipinaliwanag sa akin si Lolo. Sabi niya na kapag sinindihan daw namin ng mga kahoy ay magdadagdag muli kami ng mga buhangin sa palibot nito para mas masigurong sarado ang lahat ng bahagi. Saka matapos pa raw ang ikalawang araw ay doon lang namin hahanguin ang mga nagawa naming uling. Mukhang sobrang simple lang naman ang mga ginagawa namin noon ni Lolo doon. Pero dahil sa unang beses ko palang nagawin ang bagay na yon, ay talagang natutuwa ako. Yun bang parang naglalaro lamang kami ni Lolo? Nakakatuwa lang na kahit paano ay alam kong natutulungan ko rin siya. Ang isa pa ay alam kong nalilibang din siyang makasama ako. Sandali muna kaming naupo sa ilalim ng isang puno para na rin magpahinga at kumain. Sobrang saya at sobrang payapa talaga sa pakiramdam na gawin ang mga ganoong bagay. Malayong malayo sa ingay, polusyon, traffic at kaguluhan sa buhay namin sa syudad. May mga puntong natutulala na lamang ako habang minamasdan ang buong paligid ng nasabing lugar. Naroong nababalot kasi ng mga kulay berdeng puno at halaman sa buong kapaligiran. Ano, Apo? Hindi ka ba nayayamot rito? Ay, hindi naman po, Lo. Sa katunayan nga po sobrang saya ko nga po. Ang gaganda po pala ng lugar at tanawin dito sa lugar nyo, Lo, no? Talagang napakaswerte nyo po. Abay, syempre naman, Apo. Kaya nga mas gusto ko pang tumira dito kumpara dun sa inyo sa Bacolod Ilang beses na kaya akong niyayarya ng mama at papa mo. Ang kaso ayaw kong iwanan ang lugar na ito. Dito na ako'y sinilang. Dito na rin ako mamamatay. Kahit ako rin naman po, Lo, Kahit na hindi pa po ako masyadong sanay sa lugar ninyo, parang mas gusto ko na po rito. Kung pwede nga lang po sanang ilipat dito yung trabaho ni na mama at papa Nako, Apo, hindi bale. Magbakasyon ka na lang palagi dito kapag mahaba ang bakasyon nyo sa eskwela. Nagpatuloy pa nga kami sa pagkukwentuhan ni Lolo habang kumakain. Matapos yon ay nahiga muna kami sandali para maidlip. Sunod kasi naming gagawin ay isasako namin ang iba pang tirang uling na ginawa ni Lolo nung pang isang araw. Marami pa kasi ang naiwan doon sa lugar na yon. Hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako. Makalipas ang ilang minuto ay muli na akong nagising. Paglingon ko nga kay Lolo ay nakita kong abala na muli siya sa kanyang ginagawa. Nagsisimula na siya sa paglalagay sa sako ng mga uling. Dito ay wala na akong sinayang na mga oras pa. Agad akong bumangon upang tulungan siya sa kanyang ginagawa. Talagang napakasipag niyo pala, Lo, no? Siyempre naman, Apo. Kailangan ko rin kasing kumita ng pera. Po? Para saan naman po, Lo?
Di ba mag-isa lang naman po kayo dito? Saka ano po bang pinagkakagastusan nyo dito? Eh di ano pa, di yung mga manok ko. Ay, yung pansabong po? Ay, bakit lo? Nagsasabong po pala kayo? Kaya po pala ang dami nyo ring alagang manok sa loob ng bakuran nyo, no? Oo, apo. Libangan ko na rin yan. Alam mo na. Kung sa bagay, mas mabuti na rin po yan, lo. Kesa palagi po kayong mag-inom ng alak. Nagiinom rin naman ako paminsan-minsan na po. Pero kontrolado ko nga lang. Kapag sinabi kong ayaw ko na, talagang tigil na ako. Okay lang po yan, lo. Basta ang importante po, nalilibang po kayo. Ay, sandali lang po pala, lo. Iihi lang po ako, Sandali lang, Naiihi na pala ako. Kagad akong dumiretso sa isang banda para umihi. Habang naroon ay napapalingon pa ako sa buong paligid. Hanggang sa bigla ko nalang napansin ang ilang puno ng papaya mula sa isang banda. Kaya nang makabalik ako kay Lolo, ay kagad kong sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Ay, oo nga pala. Muntik kong makalimutan. Marami nga pala akong talim na papaya dyan sa parting yon. Siguradong marami ng hinugron. Halika, kumuha tayo sandali. Siguradong matutuwa ka sa sobrang tamis na mga bunga ng papaya dito. Grabe naman pala talaga dito sa lugar nyo, lo, no? Bukod sa magagandang tanawin, marami pang nagkalat na maaaring kainin. Yan nga ang sinasabi ko sa iyo, apo. Basta masipag ka lang sa lugar na ito, siguradong hinding-hindi ka magugutom. Pagkalapit namin ni Lolo sa mga puno ng papaya, ay kagad siyang kumuha ng mga bunga. Sinabihan niya rin ako na pumitas rin daw ako ng para sa akin. Bagay na tinanguan ko naman. Sobrang namangha talaga ako dahil sobrang dami ng bunga ng bawat punong naroroon. Nang tikman ko ito, ay talagang labis akong nasarapan. Napakatamis ng aking bawat pagkagat sa nasabing prutas. Bagay na noon ko lang naranasan. Habang patuloy ako sa paghabhab, sandali pa akong napatda sa aking kinatatayuan. May napansin kasi ako kabanong na tila kakaibang bagay sa isang puno na naroon. Bagay na kaagad akong napatanong kay Lolo. Lo, tingnan niyo po yung isang puno na yon. Ang alin dyan, apo? Yung po, yung isang puno po ron. Puro lang po siya bulaklak, tapos wala naman siyang kabunga-bunga. Oo, apo. Matagal ko nang napapansin yan. Panay lang ang pamumulaklak niyan pero ni minsan hindi ko pa nakitang nagbunga yan. Isa yung lalaking puno ng papaya. Kaysa naman pagkaabalahan ko pang putulin yan, pinabayaan ko na lang. Teka po, Lo. Ano po pala yung kulay itim na bagay ron? Itim? Anong itim, apo? Ayun po, Lo. Yung kulay itim na bulaklak ng papaya na yon. Saan ba dito yung tinuturo mo, apo? Hindi ba yan, Lo? Sabay kuha ko ng isang bulaklak na kulay itim. Bagay na labis namang kinagulo ng isipan ni Lolo. Kanina niya pa kasi sinusuri ang bagay na tinuturo ko, subalit kahit anong gawin niya, wala pa rin siyang makita. Ni hindi niya nga rin nakita kung saan ko dinampot ang bagay na nakuha ko. Pagbuklat ko sa loob ng bulaklak, ay nakita kong isang bagay na parang buto lamang ng papaya. Lolo, ano po ito? Buto po ba ito ng papaya? Sandali, tingnan ko nga muna. Sandali munang natigilan si Lolo at nag-isip. Hanggang sa tila may isang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Teka nga po, hindi kaya... ano po, Lo? Hindi kaya, mutya ito? Mutya? Ano po mutya, Lo? Saka para saan po ba yan? Abay, tingnan mo nga naman, apo. Kapag sinoswerte ka nga naman, mukhang mutya nga ito ng lalaking papaya. Tama! Mutya! Mutya nga ito! Ang swerte mo naman, apo. Wow! Talaga po, Lo? Oo! Mutya ito na pampaswerte. Sobrang tuwang-tuwa kami ni Lolo dahil sa bagay na yon.
Hindi man siya masyadong sigurado, subalit malaki raw ang tsansa na isa nga yung mutya. Kailangan daw naming mapatunayan ang bisa nito. Ayon pa kay Lolo, minsan na niyang narinig ang tungkol dito. Ang bagay na yun daw ay mainam na pampaswerte. May iba pa daw nagsabi na may dulot din daw itong pangproteksyon sa masasamang tangka. Kagad niyang ibinalik sa akin ang nasabing itim na mutya. Nang masiguro ko na ang kaligtasan nito, ay pansamantala muna kaming bumalik ni Lolo sa aming ginagawa. Matapos yon ay napagpasyahan ni Lolo na umuwi na sa aming bahay. Kinabukasan na lang daw namin dalhin sa kanyang suki ang mga dala naming uling. 2 sako ang binitbit ni Lolo, samantalang ang isang sako naman ay sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakarating sa aming bahay. Medyo hapon na rin pala sa mga oras na yon, kaya nagsimula na ring magsaing si Lolo. Samantalang ako naman ay pansamantala munang naupo sa upuan sa harap ng lamesa. Talagang labis ang pagod ko mula sa maghapong pagsama kay Lolo. Nang medyo nakapahinga na, ay kaagad na akong nag-igib ng tubig sa labas ng bahay. Naroon kasi ang poso ni Lolo. Habang abala ko sa aking ginagawa, ay bigla na lang akong natigilan. Mula sa labas ng bakuran ay natanaw ko ang isang ubod ng gandang babaeng naglalakad. Sa tansya ko ay halos kasing idanan ko lang din siya. Sobrang puti at kinis ng kanyang balat. Mahaba at mala-artista ang kanyang buhok, Kabanong. Basta na lamang kumalubog ng sobrang bilis ang aking dibdib. Hanggang sa hindi ko na tuloy alam ang aking gagawin. Walang ano-ano at bigla na lamang nabaling ang kanyang paningin sa akin. Bagay na biglang nagpanganga sa akin. Natanto ko na lang na katatapos ko lang pala sa pag-uuling, kaya sobrang dungis ko talaga ng mga oras na yon. Dahil doon ay kaagad akong nakaramdam na matinding hiya sa magandang dalaga. Sa sobrang pagkataranta ay naisip kong tumakbo papasok sa bahay. Pero bago pa man ako tuluyang makaalis sa aking kinalalagyan, ay nasagi ko pa ang timba na may lamang tubig na naging dahilan ng aking pagkadapa sa lupa. Sobrang pulang-pula talaga ako noon dahil sa napakatinding pagkapahiya sa kanya. Nang pasimple ko pa siyang lingunin, ay nakita kong parang pinipigilan niya ang matawa sa akin. Wala na tuloy akong nagawa noon kung hindi ang muling bumalik sa pagbobomba ng poso at magkunwaring parang walang nangyari. Nang tuluyan ng makaalis ang magandang dalaga, ay saka pa lamang ako nahimasmasan. Subalit, hindi pa rin nawala ang pagkapahiya ko sa kanya. Ay, grabe talaga oh. Sobrang nakakahiya. Ano naman to? Wala na talaga, Pepe. Ay sus! Sabay napasuntok na lang ako sa kawalan. Hindi ko napansin na kanina pa pala puno ang timba ng aking iniigiban. Basta patuloy lang ako sa pagbobomba. Habang patuloy na nag-iisip sa kanyang kaganapan, basta na lamang akong nangiti. Saka biglang napangiwi. Papalit-palit ang matinding kilig at pagkapahiya sa aking isipan. Pero may napakaganda rin pala na babae dito. Sino kaya siya? Ano kayong pangalan niya? Ay, sana makakilala kami. Hanggang sa napukaw na lamang ako ng sigaw ni Lolo. Ay, Pepe! Ano? Ano na nangyari sa iyo riyan? Bakit ba ang tagal mo riyan? Nag-alala na ako sa iyo eh. Akala ko kung napaano ka na. Nandyan na po, Lo. Nahirapan lang po ako na gamitin itong poso ninyo. Ano? Paanong nahirapan? Ang dali-dali lang namang gamitin yan. Kaya nga po, Lo eh. Ang dali lang po pala nito. Pagbitbit ko sa timba ay parang muling may kuryenteng dumaloy sa aking buong sistema. Nakita ko kasing muli ang kaninang babae na sobrang ganda. Tila nakatingin siya sa akin at talatang parang natatawa. Dahil sa kaninang pagkakapahiya ay napayuko na lamang ako at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Diyos ko naman na po. Ano ba nangyayari sa iyo? Bakit ba masyado kang nagmamadali? Nagkanda tapon-tapon na yung tubig mo, oh. Mamaya ay kalahati na lang yung laman ng timba mo pagpasok mo sa kubeta. Sorry po, Lo. Narinig kong sandali munang lumabas si Lolo.
Saka narinig ko ring natatawa siyang nagwika. Ay, nako apo. Kaya naman pala, nakakita ng magandang babae. Ay, nako, we're dead over there. In Tagalog, patay tayo dyan. Muli kong narinig na pumasok si Lolo sa loob ng bahay. Habang nasa loob ako ng kubeta, ay nagsalita si Lolo. Magaling ka talaga po, ha? Manang-mana ka talaga sa akin. Po, ano po yun, Lo? Ay sus, kunwari ka pa. Halata namang sobrang in love ka ron kay Angel eh. Sino po? Si Angel? Sino po yun, Lo? Eh di sino pa? Eh di yung magandang babaeng pinapantasyan mo kanina. Kaya palang tagal mo sa labas kanina, ha? Ay, grabe naman po kayo, Lo. Kung makasabi naman po kayong pinagpapantasyahan, hindi ba pwedeng nagandahan lang muna? Pagkatapos kong maligo, ay nagpatuloy pa nga ang pangasar sa akin ni Lolo. Hanggang sa napatanong na lang ako ng ilan pang bagay tungkol sa magandang dalaga. Bagay na sinabi naman sa akin ni Lolo. Siya nga raw ay si Angel. Katulad ko ay nasa 17 taong gulang na rin siya. Anak daw siya ng kapitbahay ni Lolo na sina Mang Gaspar at Aling Apeng. Panganay siya sa 2 magkakapatid. Ang sumunod sa kanya ay nasa 13 taong gulang naman na lalaki. Dahil sa aking mga nalaman ay mas lalo kong nasabik sa aking pananatili roon sa lugar ni Lolo. Bukod kasi sa mga nakakatuwang gawain at magagandang tanawin, ay bigla na lang may bumihag sa aking puso. Sino ba naman kasi ang hindi mababaliw sa taglay na alindog ni Angel? Kaya buhat ng gabing yon ay hindi na siya nawala pa sa aking isipan. Habang nakahiga na ako noon sa papag, ay patuloy ko lamang siyang binapantasya. Tandang-tanda ko pa, Kaabanong. Iniisip ko pa noon na 2 lamang kaming napadpad sa isang isla. Doon ay nanirahan kami sa loob ng isang kuweba. Dahil nga sa pantasya lang naman, ay talaga namang sinagad-sagad ko na ang nasa aking isipan. Basta lahat na siguro ng pinakakasukdulan ay iniisip ko na. Hindi ko na rin tuloy na malaya ng oras. Hating gabi na pala at hindi pa rin ako nakakatulog. Nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan, ay kaagad akong nagtungo sa kubeta. Pabalik na sana ako noon sa aking higaan sa tabi ni Lolo, ay sandali akong natigilan sa aking paglalakad. Tila may narinig akong kumusyon ng mga tao sa labas. Hindi ko pa basta masiguro. Subalit sa palagay ko ay may mga taong parang nagkakagulo. Bunsod noon ay dali-dali akong nagtungo kay Lolo. Lo, gumising po kayo. Gising! Ano ba yun na po? Lo, parang may nagkakagulo po sa labas. Pakinggan niyo po, oh. Teka, sandali lang. Parehas muna kaming nakiramdam at nakinig ni Lolo. Hanggang sa sabay rin naming nakumpirma ang lahat. Narinig naming nagsisigawan ng ilang mga kababaryo ni Lolo. Kaya naman dahil sa pagiging mausisa ni Lolo, nagpasya na rin siyang lumabas para alamin ang mga bagay-bagay. Sandali lang apo ha, dito ka lang muna sa loob. Pero Lo, sasama po ako sa iyo. Teka muna po, aalamin ko lang muna sandali ang lagay bago kita tatawagin. Saad ni Lolo na tinanguan ko na lamang. Dali-dali na nga lumapit sa bukuran si Lolo. Habang ako naman noon ay nakadungaw lamang sa maliit na siwang. Nakita ko pang may lumapit na isang lalaki kay Lolo. Saka kinausap siya nito. Nang makita ko namang nagmamadali na rin si Lolo na pumunta sa mga taong nagkakagulo, ay hindi na rin ako nagdalawang isip pa. Dali-dali na rin ako lumabas ng bahay para sundan sila. Pero bago pa man ako tuluyang lumabas ng bakuran, ay pansamantala muna akong nagpalinga-linga. Nang matanto kong wala namang kakaiba, ay saka na ako dali-daling lumapit sa kanila. Lo, ano po nangyari dito? Oh, bakit sumunod ka pa dito, apo? Delikado rito. Hindi po yan, Lo. Dito lang po ako sa likod nyo. Pero ano po ba nangyari? May aswang, iho. Biglang nanlaki ang aking mga mata dahil sa aking narinig. Hindi ko pa man masyadong napapatunayan ng kanyang mga pahayag, ay alam kong may basihan ang kanyang mga binitiwan.
Hindi ko tuloy maiwasan noon ang lukubi na matinding takot. Kaya mas lalo pa akong lumapit kay Lolo at nagsimulang ilibot ang aking paningin sa kung saan-saan. Talaga po? Nasaan po yung aswang? Saka ano pong ginagawa niya? Takot kong tanong sa mama habang patuloy pa rin sa aking pag-oobserba. Nakawala daw, pero hinabol na nila. Sana'y mapatay na yung aswang na yan. Rinig kong tinig pa ng isang ale. Buti na lang kamo, nakita kaagad ni paring Usman. Kung hindi, baka nilamon na ng aswang na yon ang sanggol ni kumaring Kengkeng. Buti na lang kamo, hindi siya nagtagumpay na mambiktima dito sa baryo natin. Lintik talaga yung aswang na yan eh. Pag ako nakakita niyan, talagang tatatarin ko ng pinong-pino yung lintik na yan. Sandaling nagpatuloy pa ang pag-uusap at pagmamasid ng mga tao. Habang ako naman noon ay natulala na lamang. Palingon-lingon sa kung saan-saan. Inaasahan na baka aksidenteng makita ko rin ang nasabing aswang. Napalitan na lang ng mas matinding pagkabog ang aking dibdib nang biglang makita kong muli ang magandang babaeng si Angel. Napansin kong nakatingin lamang siya sa aking direksyon. Kung hindi ako nagkakamali, kanina niya pa ako siguro napapansin. Talagang hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon, Kabanong. Sobrang nahihiyaman at parang wala sa sarili, ay pilit ko pa rin inayos ang aking sarili. Natatawa na lang talaga ako kung bakit may kung anong bagay na lang na pumasok sa aking isipan. Sa kabila kasi ng lahat ay naisip ko pang bigla na lang na magpa-cute sa kanya. Dahil sa alam kong nakikita niya ako, nagkunwari akong hindi ko siya nakikita. Sa halip ay tumingin lamang ako sa malayo. Sabay hinimas-himas ko ang aking manipis na bigote sa aking baba. May papungay-pungay pa kunwari ng aking mga mata. Ni hindi ko talaga sinubukan man lang na tumingin sa kanya. Basta, patuloy lamang talaga ako sa aking ginagawa. Inaasahan ko rin kasing mabibigani rin siya sa taglay kong kagwapuhan. Siguro ay nasa ilang minuto pa akong nasa ganong posisyon. Sapat na siguro para maakit ko ang nasabing magandang dalaga. Subalit sa muli kong paglingon sa kanyang kinaroroonan, ay bigla na lang akong nadismaya sapagkat wala na siya ron. Sa makatuwid ay nagmukha lamang pala akong tanga sa aking pinaggagagawa. Napakunot ang aking noo nang makita kong may isang lalaki ang nakatingin ng masama sa akin. Sa tansya ko noon ay halos kasing idaran ko lang rin siya. Sobrang talas at matalim ang kanyang mga mata na parang may gustong iparating sa akin. Sandali pa muna akong napalingon sa ibang dako. Ngunit sa pagbalik ko ng tingin sa kinalalagyan niya, ay tuluyan na rin siyang nawala. Bagay na nagsimula na akong magtaka. Hanggang sa bigla na lang nagsalita ang nakababata kong pinsan na si Tope. Ala, anong nangyari sa iyo, Kuya Pepe? Bakit may pahimas-himas ka pa ng bigote riyan? Tapos, may papikit-pikit ka ba? Ha? Anong... Wala. Para kang sira kanina eh. Akala ko nga nababaliw ko ni. Tapos may pangiti-ngiti ka pa. Natatawang napakamot ulo na lang tuloy ako sa kanya. Hindi ko inaasahang may ibang nakapansin din pala sa akin. Grabe rin talaga yon. Nagmukha na naman akong tanga sa mga mata ni Angel. Ay nako, siya nga pala, Tope. Kilala mo ba yung Angel? Ha? Si Ate Angel? Oo, Kuya Tope. Ala, siguro. Nakatingin lamang ako kay Tope at tinintay na lamang ang susunod niya pang sasabihin. Siguro may gusto ka kay Ate Angel, ano? Bigla ko nalang tinakpan ang bibig niya. Sabay lingon sa mga taong nasa paligid kung may nakarinig nga ba sa kanya. Bago pa man niya ako tuluyang asarin, sinabihan ko na lang na bibigyan ko siya ng pera kapag tumahimik na siya, na bagay na ikinatuwa naman niya, kaya binitiwan ko na rin siya. Hanggang sa niyaya na akong umuwi ni Lolo. Pinaunan na rin niya ang aking mga tiyo at tiya, maging ang ilan ko pang mga pinsan. Nang makauwi, imbis na tungkol sa aswang at katatakutan ang isipin ko, ay muling nabaling ang aking atensyon kay Angel. Napansin ni Lolo nangingiti-ngiti ako habang nakahiga sa kanyang tabi. Pepe, apo, ano ba yung iningiti-ngiti mo riyan? Para ka nang nasisiraan ng bait dyan ah.
Siguro si Angel na naman yan, no? Huwag ka naman masyadong magpahalata. Hindi naman po yun, Lolo. May naalala lang po akong bagay na masaya. Pagdadaylan ko na lamang sa kanya. Hanggang sa hindi ko na lang namalaya na nakatulog na pala ako. Pagsapit ng umaga ay tinanghali na pala ako ng gising. Dahil doon ay hindi na lang ako ginising ni Lolo. Nag-iwan na lang siya ng almusal sa lamesa at nauna na siyang umalis. Bala ko na lang na pagtapos kong mag-almusal ay saka ako sumunod kay Lolo. Tutal, alam ko na rin naman ang lugar ng pag-uulingan. Paalis na sana ako noon nung muli kong maalala ang isang bagay. Yung bagay na nakuha ko sa papaya. Ang mutya ng lalaking papaya. Kaya kagad akong nagtungo sa aking salawal na nasa labahan at kinuha ko ang bagay na yon. Doon ay nagsimula na akong maglakad para puntahan sana si Lolo. O apo, saan ka pupunta? Sambit ni Lolo nang masalubong niya akong tila nagmamadali sa paglalakad. Lo, nandito pa po pala kayo sa bahay. Akala ko po pumunta na kayo sa ulingan Hindi pa, apo. Dinala ko lang yung 2 sakong uling sa suki kong tindahan. Ganun po ba, Lo? Di, pupunta na po tayo niyan sa ulingan. Hindi muna, apo. Martes kasi ngayon. Sa tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes lang ang punta ko roon. Kaya kapag mga ganitong araw iba-iba ang ginagawa ko. Talaga po, Lo? Ano po pala ang gagawin natin ngayon? Magbebenta sana tayo ngayon ng mga alagang manok ko sa palengke. Pero alam ko namang napagod ka rin kahapon sa pagsama mo sa akin kaya maglilibang muna siguro tayo. Saan naman po tayo pupunta, Lo? Saan pa nga ba? Di sa sabungan. Tamang-tama para masubukan na rin natin yung mutya mo. Mukhang masaya nga po yan, Lo. Sige po, mabuti pa nga po ganun. Kagad na kinuha ni Lolo ang buong kanyang manok na dalusapi. Anya pa ni Lolo na ito raw ang paborito niyang manok. Sa 5 laban daw ng ama nito ay 4 ang panalo at 1 lamang ang talo. Kaya nasisiguro niyang hindi raw ito basta matatalo. Samantalang pinakuha niya rin sa akin ang isa pa niyang manok na talisain. Susubukan rin daw niya itong ilaban kahit na ito pa lamang ang una nitong magiging laban. Masaya na nga kaming nagtungo ni Lolo sa loob ng nasabing sabungan. Unang laban ay inilapag na ang talisain na dala namin ni Lolo. Unang birada pa lang nito sa kalabang labuyo ay napuruhan na kagad ito. Nasa pool ng tari ng aming talisain ang tagiliran ng kalabang labuyo. Nung una ay nagagawa pa rin makapalo ng labuyo. Pero hindi rin nagtagal ay unti-unti na rin itong nanghina at bumagal sa kanyang paggalaw. Sa ilang angat ng sentensyador ay hindi na makatuka pa ang labuyo. Samantalang gigil pa rin ang aming talisain. Kaya matapos ang bilang, panalo na ang meron. Sa ika-4 na laban ay ang paboritong dalusapi naman ni Lolo. 2 palo lang ng pakpak nito at 1 tama ng tari sa liig ng kalabang sinibalang, nagwagi na kagad ito. Dahil doon ay sobrang saya namin ni Lolo. Marami tuloy ang nabilib at namangha dahil sa tindi ng ipinakitang galaw ng 2 manok ni Lolo. Lumapit pa sa amin ang isa niyang kumparing mayaman at nag-alok ito ng sobrang laking halaga kapalit ng 2 manok ni Lolo. Subalit tumanggi lamang si Lolo sa kanya. Bagay na naunawaan naman ng lalaki at tumabi na lamang sa amin. Nagpatuloy pa si Lolo sa kanyang pagtaya sa mga sumunod na laban. Ni isa rito ay walang pumalya. Kaya naman sobrang tumabo talaga kami ng araw na yon. Dahil doon ay binigyan niya kagad ako ng 1,000 bilang balato. Grabe, apo. Napakaswerte natin ngayong araw na ito Kaya nga po, Lo, ang gagaling po ng manok niyo Hindi lang ka mo basta magaling. Mukhang swerte talaga tayo dahil sa mutya mo. Sabi ni Lolo sa akin. Inihatid muna namin sa bahay ang 2 manok ni Lolo dahil sa sobrang saya niya ay niyaya niya akong kumain na lang daw kami sa bayan. Habang naglalakad na nga kami patungo sa bayan ay nasa lubong namin ang isa niya pang kumpare na si Mang Gaspar. Parang sobrang saya mo naman yata ngayon, parang ampo.
Sino ba itong magandang lalaking kasama mo? Apo mo ba ito? Ay, oo. Ikaw pala, paring Gaspar. O heto, sa'yo na itong 500. Nanalo kasi kami sa sabong nitong apo ko eh. Nako, pare, salamat sa balato ha. Ay, siya nga pala. Ito ba yung anak ng panganay mong si Renato? Oo, pare. Anak nga yan ni Renato. Ang laking tao na ano. Saka ang gwapo. Para sa akin. Siya, gwapo. Pero ikaw, pare, napaglipasan ka na eh. Pepe, apo, magpakilala ka sa biyenan mo. Magmano ka. Bigla na lang akong nataranta sa mga sinabi ni Lolo. Hindi ko alam na yun pala ang ama ng magandang babaeng si Angel. Magandang araw po. Ako nga po pala si Pepe. Nakayokong wika ko sa kanya. Halos hindi ko man lang magawang tingnan ang kanyang mga mata dahil sa matinding pagkabigla. Kaya naman naibaling ko na lang ang aking paningin sa lupa. Magandang araw naman sa iyo, iho. Nagkakilala na ba kayo ng anak ko? Sa katunayan yan, hindi pa kumpare. Kararating lang kasi nitong apo ko eh. Saka mahiyain kasi ito. Walang problema. Mabuti pa mag-inom tayo sa bahay mamaya. Isama mo itong apo mo para may pakilala ko kay Angel. Sabay baling pa ni Mang Gaspar sa akin. Pepe, iho, marunong ka bang uminom? Hindi pa po eh. Sandali pang nagpatuloy ang aming pag-uusap hanggang sa tuluyan ng nagpaalam si Lolo. Habang naglalakad kami noon ay sobrang saya ko talaga. Sobrang nasasabik rin ako dahil sa niyaya kami ni Lolo ng tatay ni Angel. Siguradong magkakakilala na rin kami sa wakas. Pagkarating namin ni Lolo sa bayan ay kaagad kaming dumiretso sa isang restaurant. Sige na po, orderin mo na ang lahat ng gusto mo. Pinili ko pa noon ng sisig at calamares, samantalang si Lolo naman ay papaitan at kalderetang kambing. Sobrang sarap talaga ng pagkakaluto nila. Kaya nang maubos namin ng kanin ay napa-order pa kami ng tig-2 pa. Halos hindi na tuloy kami makagalaw nung dahil sa tindi ng aming kabusugan. Matapos ang aming sandali ng pamamahinga ay nagtungo muna kami sa bilihan ng inihaw na manok. Gusto kasi ni Lolo na magdala rin ng pasalubong sa mga tiyo at tiya ko. Pagka-uwi namin ay dumiretso na kami sa bahay ng aking mga pinsan. Nasa isang bahay lang rin ang pagitan nito sa mismong bahay ni Lolo. Dahil sa laki ng naipanalo namin ay nagbigay rin siya ng balato sa kanila. Ilang sandali pa ay umuwi muna kami ni Lolo sa bahay. Ilang saglit pa lang rin kaming nakakauwi ay narinig namin ang isang tinig. Mang Ampo! Mang Ampo! Halos napaiktad na lang ako noon sa aking pagbangon nang marinig ko ang napakagandang tinig. Hindi pa man ako sigurado noon pero bigla na lang pumasok sa aking isipan si Angel. Sa hindi ko malamang dahilan ay dali-dali akong napadungaw sa bintana. Nanlaki na lamang ang aking mga mata nang bumungad sa aking harapan ang napakagandang si Angel. Doon ko palang nasilayan ng mas malapitan ang kanyang muka. Tunay ngang napakaganda niya na parabang isang artista. Sobrang puti at kinis pa talaga ng kanyang muka at balat. Simpula rin ng rosas ang kanyang mga labi. Parang may himatay na talaga ako ng mga oras na yon, Kabanong. Kuya? Hindi ko na malayang kinausap niya na pala ako. Basta't nakatulala na lamang ako habang nakatitig sa kanyang muka. Hoy, kuya! Hindi niya tuloy maiwasan ang mapangiti nang mapansin niya ang aking itsura na halatang balot ng matinding paghanga. Dahil doon ay mas lalo pa akong naakit sa kanyang napakagandang mga ngiti. Natauhan na lang ako nang magsalita si Lolo. Napasilip siya sa labas at kinausap si Angel. Pinapatawag na raw pala kami ng kanyang ama sa kanilang bahay. Paalis na sana noon ang dalaga pero bigla na lang akong tinawag ni Lolo. Bunsod noon ay mas lalo pang bumilis ang kabog ng aking dibdib. Alam kong ito na nga ang pinakahihintay kong sandali. Ang tuluyan ko nang makilala si Angel. Bagay na
Hindi nga ako nagkamali. Nakaupo lamang ako noon sa upuan sa tapat ng lamesa. Nag-iisip pa rin kung lalabas nga ba ako para harapin siya. Pero bigla na lang pumasok si Lolo sa loob ng bahay. Parang tumigil ang aking mundo nang makita kong pumasok na rin sa pinto si Angel. Napatayo lamang noon sa gilid si Lolo. Malapad ang kanyang ngiti, habang nakaabang lamang sa mga susunod na eksena. Parang hihimatayin na talaga ako ng mga oras na yon, Kabanong. Kitang-kita ko rin ang sobrang pamumula ni Angel. Halatang halos parehas lamang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Nasisiguro kong hindi lang ako ang nahulog sa kanya, bagkus ay ramdam ko rin ang kanyang matinding paghanga sa akin. Hindi ko alam kung saan nga ba ako humugot ng lakas ng loob para bigla na lang magsalita. Nauutal man, pero pinilit ko pa rin itong gawin. Kumusta ka? Ako nga pala si Pepe. Ikaw, anong pangalan mo? Kumusta ka rin, Pepe? Ako nga pala si Angel, kapitbahay ni Lolo Ambumo. Angel. Sobrang ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Kitang-kita ko ang pigil na saya at matinding kilig sa kanyang mga paggalaw. Samantalang ako rin noon ay pigil na pigil sa aking mga reaksyon. Pero ang totoo, parang gusto ko na talagang sumigaw ng sobrang lakas dahil sa matinding tuwa. Si Lolo naman noon ay sobrang lapad ng ngiti at napapatakip pa sa kanyang muka. Halatang maging siya ay apektado rin sa aming pag-uusap. Hanggang sa bigla na lang nagsalita si Lolo. Ay, sige na, Pepe. Mag-ayos ka na. Mamaya mahalata pa ni Angel yan. Ako dito, halata ko na eh. Sabay naman kaming napatingin ni Angel sa kung anong tinutukoy ni Lolo. Bigla na lang tuloy akong napahiya at napatakip ng harap ng aking salawal. Hindi ko rin namalaya na may kung anong bagay na pala ang nabuhay sa mahimbing na pagkakatulog. Dahil doon ay napatakip na lang ng bibig si Angel at parang nahiya bago siya napatalikod. Sobrang pulang-pula ko talaga noon, Kabanong, dahil sa tindi ng pagkakapahiya. Hanggang sa nagpaalam na si Angel na mauna na raw siya. Napangiti na lang tuloy ako sa kanya, sabay napatango. Nang nawala na siya, ay mas lalo tuloy akong kinantsawan ni Lolo. Ikaw talaga, Apo. Napakatindi mo talaga. Kabago-bagong kausap mo pa lang sa kanya gusto mo na kagad umisa. Masyado ka nagpapahalata, ah. Uy, labi ka naman, Polo. Nilaglag mo naman ako kanina. Nakakaya tuloy kay Angel. Ikaw ka mo, Apo. Sobrang gigil na gigil ka kagad Baka kung sakaling wala siguro ako dito, ay nako, baka sinakpal mo na kagad si Angel, ano? Ay, wala naman pong ganun, Lo. Ay, sige na, sige na. Pupunta na tayo sa kanila, kaya mag-ayos ka na. Maya-maya pa ay nagtungo na nga kami sa bahay ni na Angel. Nang makita kami ni Mang Gaspar, ay kaagad niya kaming sinalubong. Nandito na pala kayo, paring Ampo. Pepe, halina kayo, maupo na kayo dito. Salamat po, Mang Gaspar. Ang aga mo naman yatang nag-aya, paring Gaspar. Sakto at wala rin kaming mga biyahe ngayon sa kabukas. Kaya pinasundo ko na kayo kay Angel. Siya nga po pala. Isang konduktor po ng bus itong si Mang Gaspar. Ano kamo, Pepe? Nagkakilala na ba kayo ng anak ko? Opo, Mang Gaspar. Nagkakilala na po kami kanina sa bahay. Tila narinig naman ni Angel ang aming pag-uusap, kaya sandali siyang sumilip sa amin. Nang mapansin ko siya, ay kaagad ko siyang nginitian at tinanguan. Bagay na ginantihan niya rin ng pagtango na may kasamang ngiti. Sobrang hindi pa rin talaga ako makapaniwala noon na nagkakilala na kaming dalawa. Nang mapansin siya ni Mang Gaspar, ay tinawag niya ito upang ipakausap sa akin. Bagay na mabilis naman niyang tinalima. Naupo siya malapit sa aking tabi. Samantalang nasa harapan naman namin sina Lolo at Mang Gaspar. Panay lamang ang pagtatanong niya sa amin tungkol sa mga bagay-bagay. Dahilan para mas marami pa akong malaman ukol sa pagkakakilanlan at pagkatao ni Angel. Samantalang gayon rin naman sila sa akin. Habang tumatagal
ay unti-unti na rin kaming nakakapalagayan ng loob. Medyo nabawasan na rin ang kaninang hiya na aking nararamdaman. Tanging juice at chichirya lamang ang sa amin noon ni Angel, habang sila Lolo at Mang Gaspar naman ang umiinom ng alak. O ito, Pepe. Tumagay ka. Ay, hindi po ko umiinom, Mang Gaspar. Sige na, Pepe. Kahit isang tagay lang. Pakitaan mo naman si Angel. Bigla na lang ako napatingin kay Angel. Hindi ko man alam pero bakit parang humihingi ako ng paintulot sa kanya nang hindi ko rin namamalayan. Hanggang sa bigla na lang siyang napatango sa akin. Hudyat na pinapayagan niya akong tumagay. Bunsod noon ay inabot ko na ang baso. Saka tinagay ang laman nito. Gin na may juice at yelo pala ang laman ng aking baso noon. Samantalang silang dalawa naman ay purong gin lamang at yelo. Dahil sa yun pa lang rin ang unang beses na nakainom ako ng alak ay talagang hindi ko nagustuhan ang lasa nito. Sobrang tapang na mapait ang unang rumihistro sa aking isipan. Kaya naman napakunot ang aking mukha dahil doon. Bagay na pinagtawanan naman nilang tatlo. Pero para hindi mapahiya ay pinilit ko pa ring ubusin ang alak na nasa aking baso. Naramdaman ko na lang ang matinding pagguhin nito sa aking lalamunan hanggang sa nagiinit na ang aking buong katawan. Isang tagay pa lang ako noon pero pakiramdam ko parang nalasing na kaagad ako. Ano? Ayos ka lang ba, Pepe? Kaya mo pa ba? Napatingin naman ako sa kanya mga mata. Halata ko rin kahit papaano ay nag-aalala rin siya sa akin. Medyo tumagal muna ng ilang pang segundo bago ako nakatugon sa kanya. Oo, ayos lang ako, Angel. Salamat sa pag-aalala mo, ha. Tignan mo tong dalawang ito. Paring Ambo. Isang tagay pa lang ang apo mo akala mo naman kung makapag-alala itong anak ko. Kaya nga, paring Gaspar. Ito rin si Pepe. Akala mo naman napado na. Sabay nagtawanan pa sina Lolo at Mang Gaspar. Ilang sandali pa ay may dumating pa silang isang kainuman, si Mang Alvin. Naupo ito sa tabi ng dalawang matanda at nakipagkwentuhan din sa amin. Nang malapit nang maubos ang kanilang iniinom na alak, ay dumukot ng pera si Mang Gaspar. Angel, eto ang pera. Pabuti pa ibili mo muna kami ng alak sa tindahan. Sige po, Itay. Ano pa pong ipabibili nyo? Oh, eto pa, Angel. Idagdag mo na ito. Tapos bumili kayo ng pulutan, ha? Saka kahit na anong gusto ninyo. Sige na, Pepe. Pabuti pa samahan mo itong si Angel sa tindahan. Sige po, Mang Gaspar. Magkasabay na kaming naglakad noon ni Angel patungo sa tindahan. Siguro ay bandang 4:00 pa lang ng hapon na mga oras na yon. Kaya marami pang tao ang nasa labas. Ang iba sa kanila ay hindi maiwasan ang mapatingin sa amin. Ang bilis mo naman palang malasing, Pepe. Tingnan mo, isang tagay ka pa lang. Pulang-pula na kaagad ang buong katawan mo. Paano ka makakapasa niya kay Itay? Natatawang tanong pa sa akin ni Angel habang kami ay naglalakad. Ewan ko rin ba? Hindi rin kasi ako talaga nainom At saka, teka nga pala. Ano pala ang ibig mong sabihin? Paano makakapasa? Dahil sa aking tanong ay hindi kaagad siya nakapagsalita. Sa halip ay sandali muna siyang nag-isip bago muling nagwika. Ang ibig kong sabihin, yung kung makakapasa ka ba bilang kainuman nila? Oo Sabay kamot ko na lang sa aking ulo. Pagkarating namin sa tindahan ay kaagad bumili ng alak si Angel. Namili na rin kami ng mga sitsirya na maaaring pulutan. Dahil sa may dala rin akong pera noon, ay sinubukan kong alukin si Angel sa kung ano pang gusto niyang bilhin. Subalit, tumanggi lamang siya sa akin. Pagkabot ng sukli, ay napatanong pa ang tindera sa kanya. Angel, ang gwapo naman niyang kasama mo. Nobyo mo ba yan? Sandaling nakatinginan pa kami noon ni Angel. Tila parehas kami nag-aantay sa aming reaksyon sa isa't isa. Dahil doon ay parehas na lang kaming napatawa.
hanggang sa muling bumaling ang atensyon ni Angel sa babaeng tindera at saka lumingon. At saka tumugon. Hindi po, Aling Baby. Apo po siya ni Mang Ambo. Taga Bacolod po siya. Ganun ba? Pero alam mo, bakit na bagay ka mo kayong dalawa? Tingnan mo, gwapo, tapos maganda. Siguradong magiging maganda ang lahi nyo niyan pag nagkataon. Kinikilig at natatawa pang saad ng tindera. Nang marinig namin ang mga sinabi niya, ay parehas rin kaming kinilig na dalawa. Ganun pa man, ay pinigilan ko pa rin na magpahalata. Kaagad ko namang kinuha ang plastic na may lamang alak, samantalang si Angel naman ang nagbitbit ng mga magagaan. Hindi pa man kami tuluyang nakakalayo sa nasabing tindahan nang harangin kami ng isang tila galit na lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, siya rin yung lalaking nakita kong nakatitig noon sa akin ng masama. Yung lalaking nakita ko nung nagkaroon ng komosyon dahil sa aswang. Di hamak na mas malaki ang kanyang pangangatawan sa akin, subalit makapal ang kanyang kilay at maitim ang kanyang labi. Talagang masasabi mong wala pa siya sa kalingkingan ko. Angel, sino ba tong kasama mo? Nilalandi ka ba nitong mokong na to? Bakit ba, Toy? May problema ka ba? Bakit pre? May nagawa ba akong mali? Ba't loko pala tong gagong to Yabang mo Tandaan mo, dayo ka lang dito. Kapag hindi ka tumigil sa paglapit-lapit mo dyan kay Angel sinisiguro ko sa yung makikita mong hinahanap mo. Sobra ka naman yata pre. Ba't? Ano gusto mo? Paka na kita? Oo, tama na ba, Toy? Wala namang ginagawang masama sa iyo si Pepe. Isa ka pa, Angel Kapag hindi mo talaga tinigilan yung paglapit-lapit sa lalaking to. O ano? Anong gagawin mo? Pinagbabantaan mo ako? Akala mo natatakot ako sa'yo? Sabay hila sa akin ni Angel at nagmadali na kami sa aming paglalakad. Naiwan naman nagpupuyos pa rin sa galit ang lalaking si Batoy. Pagdating namin sa bahay ay kaagad napansin nila Mang Gaspar na nakabusangot ang mukha ni Angel. Kaya naman pasimple siyang lumapit sa amin para sumalubong. Oh anak ko, ano bang nangyari sa inyo sa labas? Bakit ba nagkaganyan ang mukha mo? Dahil sa ayaw pang magsalita ni Angel ay ako na ang nagsalita. Kasi po Mang Gaspar, naran po kami nung isang lalaki. Si Batoy po yata yun. Basta, galit na galit po siya Sabi niya po, iwasan ko raw po itong si Angel. Tapos, umiwas rin daw si Angel sa akin. Nako, yan tigas nga ng mukha ng batang yan Matagal nang patay na patayan dito kay Angel. Ayaw naman sa kanya ni Angel. Lalo na kami. Bukod kasi sa pangit na, napakapangit pa ng ugali. Manang-mana sa mga magulang niyang matapobre at mayayabang. Palibasa may kaya lang Ganun po pala Mang Gaspar. Pabayaan niyo po. Hindi naman po ako natatakot sa kanya Kaya ko naman pong protektahan si Angel. Nako iho, mas mabuti pa na iwasan mo yung si Batoy na yan. Bakit naman po Mang Gaspar? Alam mo kasi, hindi naman sa pang-ano pero... Hindi na naituloy pa ni Mang Gaspar ang kanyang sasabihin. Basta na lamang siyang natigilan habang nakatitig sa isang banda. Kaya naman tiningnan ko rin kung saan nga ba siya nakatingin. Nagtaka na lamang ako nang makita kong naroon nakatitig lamang ng masama si Batoy sa labas ng bakuran. Maging si Mang Gaspar pala ay ilang rin talaga sa lalaking yon. Kaya naman nagkunwari na lang siyang hindi ito nakita. Sa halip ay pinapasok na lamang niya ako sa loob ng kanilang bahay kasama si Angel. Kasalukuyang nanonood ng VHS noon ng kapatid niyang si Dado. Kaya naman naupo na lang kami sa sala para makinood sa kanya. Kuya, anong pangalan mo po uli? Ako si Pepe. Ikaw? Dado. Kuya, ako po si Dado. Alam mo pala kuya? Biglang nagkatinginan silang dalawang magkapatid. Hindi ko alam pero parang may bagay silang pinag-uusapan gamit ang kanilang mga mata. Pagbaling ng mata ni Dado sa akin ay mabilis siyang nagsalita. Kuya, crush na crush ka raw nitong si... Hindi na niya nagawa pang maituloy ang kanyang sasabihin dahil mabilis na tinakpan ni Angel ang kanyang bibig. Sandali muna siyang may binulong sa kapatid hanggang sa natigil na ito. Samantala
Ako naman noon ay muling nilamon na matinding kilig. Hindi man naituloy ni Dado ang kanyang sasabihin, batid ko namang tungkol ito sa amin ni Angel. Ang kaninang takot at pagkabahala ay muling napalitan ng saya. Basta, wala akong pigil noon sa kakangiti. Samantalang nakasimangot lamang si Angel na nakatingin sa akin, yung bang parang asar na asar. Hanggang sa dumating na rin pala ang nanay ni na Angel. Matapos niyang sandaling makipag-usap sa labas, ay kaagad itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Doon ay nagpakilala rin ako sa kanya. Sandali pa kami nag-usap hanggang sa nagtungo na siya sa kusina para magluto. Kami naman noon ni Angel at Dado ay tuloy-tuloy lamang sa aming panonood ng TV. Habang nasa ganoong sitwasyon ay hindi ko maiwasan ang magnakaw ng tingin kay Angel. Sobrang nabibighani pa rin talaga ako sa taglay niyang ganda. Maging sa mga sandaling yon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala na magkakakilala na nga kaming dalawa. Naisip ko tuloy noon na hindi na lang ako babalik pa sa lugar namin sa Bacolod. Doon na lang ako titira sa bahay ni Lolo para palagi kong nakikita si Angel. Paminsan rin ay napapansin ko mga nakaw rin na pagsulyap niya sa akin. Kaya nangingiti na lamang kami sa tuwing aksidenteng nagtatama ang aming mga paningin. Sobrang maayos na sana ang lahat. Pero bigla na lang nabalot na matinding tensyon ang buong silid. Nang bigla na lamang pumasok si Batoy sa kung saan kami nanunood ng TV. Walang sabi-sabi na lang siyang naupo sa pagitan namin ni Angel. Ramdam ko pa ang madiin niyang pagsagi ng kanyang siko sa aking braso. Anong pinapanood nyo? Panood din naman oh. Hindi naman kami tumugon sa kanya, kaya parang bagya siyang napahiya. Dahil doon ay mas lalo pang tumindi ang kanyang pagseselo sa akin. Marahan niyang ibinaling ang kanyang galit na paningin sa akin. Nakita ko pang panay lamang siya sa kanyang pagbulong ng kung ano-anong bagay. Wari bang pilit niya akong itinataboy. Kaya naman hindi ko na rin talaga maiwasan ang mainis sa kanya. Bukod kasi sa napakapangit talaga niya, ay nakakapanggigil rin ng kanyang pag-uugali. Napakabastos at walang modo. Talagang gustong-gusto ko na rin talaga siyang sapakin ng mga oras na yon. Subalit iniisip ko pa rin si Angel na baka maging bayolente ang pagtingin niya sa akin. Kaya wala talaga akong magawa ng mga oras na yon kung hindi ang magsawalang kibo na lamang at patuloy na magtimpi. Ano pre? Hindi ka pa ba uuwi? Bakit pre? Ano ba kasing problema mo? Bakit ba hindi ka nalang makinood dyan? Eh di ba sabi ko sa'yong umuwi ka na? Gusto mo ba talagang tamaan ka sa akin? Ay naku Batoy, umalis ka na nga. Nakaka-istorbo ka sa amin eh. Bakit ba ako pinapalis mo? Bakit hindi itong dayong palayasin mo? Diba? Matagal na ako naliligaw sa'yo. Tapos, samantalang tong hayop na to kadarating lang naging malapit na kagad kayo? Eh bakit ba kasi? Ano bang pakialam mo? May pakialam ako dahil dati pa, mahal na kita. Ano bang nakita mo sa lalaking to? Bakit ba hindi mo ako magawang mahalin? Kaya ko namang ibigay sa'yo lahat Gusto mo bugbugin ko pa sa harap mo to Gusto mo magwala ako dito? Gusto mo pati mga magulang mo damay ko sa galit ko? Medyo palakas na ng palakas ang tensyon sa amin. Samantalang wala pa rin kaalam-alam ang mga nag-iinuman sa labas. Teka, sandali pre Sumusobra ka na Hindi ko na gusto yung tabas ng dila mo Galit kong wika sa kanya. Matapos kong bitiwan ng mga katagang yon, ay bigla na lamang nilamon na matinding galit ang kanyang isipan. Walang ano-ano, ay mabilis niya akong sinuntok sa aking nguso. Subalit dahil sa bilis ng pagtugon ng aking katawan, ay madali ko siyang nailagan. Bago pa man siya muling makaatake sa akin, ay inunahan ko na siya. Ilang makakasunod na suntok ng kamao ang pinaulan ko sa kanyang muka. Dahil sa lakas nito, ay mabilis na namukol o namaga ang kanyang muka. Napatras naman si Angel dahil sa matinding pagkabigla. Hanggang sa mabilis ring rumisponde sina Lolo. Naabutan na lang nilang napasandal na lamang sa upuan si Batoy. Duguan ng nguso at ilong habang namamaga naman ang kanyang mga mata. Anong nangyari dito, Pepe? Apo, anong ginawa mo? Kagad naman nagsalita si Angel. Sinabi niyang nauna raw na umatake si Batoy. Samantalang sinubukan ko lang daw na ipagtanggol ang aking sarili.
Ilang sandali pa nga ay niyaya na akong umuwi sa bahay ni Lolo. Bago pa man kami tuluyang lumisan, ay humingi muna ako ng paumanhin sa kanilang lahat. Liban na lang sa noon ay nanghihina pa rin si Batoy. Kahit papaano siguro ay napagtanto rin niyang nagkamali siya ng kinalaban. Kung hindi niyo po kasi naitatanong ka, Banong, matagal na po akong biyasa sa pagboboxing. Aktibo rin po kasi ako noon na naka-enroll sa isang boxing gym sa amin. Pagka-uwi namin sa bahay, ay kinausap ako ni Lolo. Tinanong niya kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Saka ko naman isinalaysay ang lahat sa kanya. Apo, alam mo bang sobrang delikadong ginawa mong yung kanina? Talagang sumobra na po kasi si Batoy Lolo. Saka siya naman po yung unang umatake. Hindi ko lang po napigilan na labanan siya. Kaso nga lang, napasobra yata ako ng pambubugbog sa kanya. Ayun tuloy, inabot siya na matindi sa muka. Hindi mo kasi basta naiintindihan ang sinasabi ko sa iyo, Apo. Meron tayong malaking problema. Po? Ano po yung ibig niyo sabihin, Lo? Ano po ang problema? Alam mo kasi, Apo, balitang may lahing aswang daw yang sinabatoy. Kaya siguradong gaganti ang mga yan. Ano, Lo? Mga aswang? Totoo po ba talaga sila? Abay, siyempre naman, Apo. Totoo lahat ang tungkol sa kanila. Kaya dapat na maghanda tayo ngayong gabi. Siguradong gaganti siya. Habang nag-uusap kami ni Lolo, ay bigla na lang dumating ang dalawang tiyuhin ko. Sinusundo nila kami para doon na lang daw muna matulog sa bahay nila. Bagay na tinanggihan naman ni Lolo. Dahil mas inisip niya ang kapakanan ng mga batang pinsan ko. Dahil kung sakali mang umatake nga ang mga aswang, siguradong baka pati sila ay madamay pa. Kaya kahit anong pilit nila, ay hindi nila nakumbinsi si Lolo. Kaya naman nagpahiram pa sila ng isa pang itak sa amin. Para kung sakali man ay tag-isa na kami ni Lolo nang gagamitin. Sinabi pa nila na makikiramdam na lang sila buong gabi. Pagka-uwi ng dalawang tiyuhin ko, ay kaagad na naming sinara ang pinto. Bago pa man kami mahiga sa papag, ay nagpalibot muna kami ng maraming bawang at asin sa palibot ng aming silid. Inilipag na rin namin sa aming tabi ang itak. Hindi nga kami nagkamali ng hinala, sapagkat pagsapit ng madaling araw ay nakarinig kami ng kaluskos sa aming bubungan. Tila pilit tinutungkab ng kung sino man ang yero nito. Dahil doon ay kaagad kong ginising si Lolo. May aswang, mga kapitbahay! Nandito na ang aswang! Tulong! Tulungan niyo kami! May aswang! Tulungan niyo po kami! Tulong! May aswang! Parehas kaming sigaw ng sigaw pero parang walang tinig na lumalabas sa aming bibig. Ilang beses pa naming sinubukan subalit bigo pa rin kami. Kaya wala na kaming ibang pagpipilian pa ni Lolo kung hindi ang maganda at harapin na lamang ang dalawang aswang na nasa aming bubungan. Naramdaman ko na lamang na parang may mainit na bagay sa aking bulsa. Nang kapain ko ito ay saka ko pa lamang naalala ang mutya ng lalaking papaya na aking tangan. Mukhang nagre-react ito sa presensya ng aswang. Hanggang sa wala nang paligoy-ligoy pa at tuluyan ang nagbukas ang aming bubungan. Kitang-kita namin ni Lolo ang dalawang aswang na nakadungaw sa amin. Sobrang itim ng kanilang buong katawan na nangingintab sa langis. Makakapal ang kanilang mga kilay at mapula ang kanilang mga mata. Patulis ang kanilang mga tenga at matatalas ang lahat ng kanilang mga ngipin. Sobrang haba at tatalas rin ang kanilang mga kuko. Sige! Ali kayo dito, mga demonyo kayo! Sumugod kayo dito, mga walang ya kayo! Papatayin ko kayo! Parehas na lang kaming naistatwa noon ni Lolo. Hawak namin ang itak habang parehas kaming nagsusumiksik sa isang sulok. Halos mangiyak na rin ako noon dahil sa matinding takot. Sa isang iglap ay magkasabay na sumalakay sa amin ang dalawang aswang. Batid kong kahit anong gawin namin ni Lolo ay wala kaming panama sa dalawang aswang na yon. Pero sinubukan ko pang hawakan ng maigpit ang aking itak. Bago pa man siya tuluyang makalapit sa akin, ay kaagad kong iniwasiwas ang aking sandata. Sinubukan ring umatake ni Lolo sa kanya.
Subalit namulagat na lamang kami ni Lolo nang sabay na umiwas ang dalawang aswang. Huli na nang matanto kong sabay natatama ang kanilang mga matatalas na kuko sa aking dibdib. Buong akala ko talaga kabanong ay katapusan ko na ng mga oras na yon. Subalit nang madikit sila sa akin ay parang tumalbog lamang ang kanilang mga kamay. Dahilan para sabay kaming makakuha ng magandang tiyempo ni Lolo. Bago pa man sila muling makaatras, muli ay magkasabay na namin silang inatake ni Lolo. Etong saya! Mamatay na kayo mga aswang! Laking gulat na lang namin nang sabay naming nasa pulang dalawang aswang. Dahilan kaya pareha silang napatalsik sa magkaibang direksyon. Bunsod noon ay tag-isa kami ng pinunteriya ni Lolo. Pepe, bilisan mo at takilan natin sila. Sige Polo! Gamit ang aming mga itak ay pinagtatatagaan namin ang dalawang aswang at maya-maya pa ay dumating na ang mga taong nagsisigawan. Sobrang takot na takot at hindi rin sila makapaniwala. Kitang-kita nila ang dalawang patay na aswang na noon ay hindi pa tuluyang nakakabalik sa kanilang pagiging tao. Ako man noon kabanong ay sobrang nagtaka kung paanong nangyari ang mga bagay na yon. Hindi talaga ako makapaniwalang harapan naming nakasalumuha ang tunay na mga aswang. Ang isa pa ay napatay pa namin sila. Naisip ko tuloy ang tungkol sa mutya na aking tangan. Kaya dagli ko itong inilabas sa aking bulsa. Gayon na lamang ang aking naging pagkabigla na magkanda durug-durug na pala ito. Marahil ay bunsod yun ang ginawang pag-atake sa amin ng dalawang aswang. Sa huling pagkakataon, ibinuhos ng itim na mutya ng lalaking papaya ang kanyang buong lakas upang protektahan kami ni Lolo. Kung gayon, bukod pala sa pampaswerteng dulot nito, ay nakakagawa rin itong magbigay ng proteksyon o taga-iwas sa kanyang tagapagtangan. Tuluyan mang itong nawala sa akin, ay labis pa rin akong nagpapasalamat kabanong. Dahil ligtas kami ni Lolo. Hindi namin kakailanganin pa ang pampaswerte kung masasawi lang kami. Kaya hindi na rin ako naghintay pa ng pagkasira nito. Makalipas pa ang ilang pang sandali, ay nagsidatingan na rin ang mga tao. Laking gulat na lang ng lahat nang makita naming sina Batoy at kanyang ama pala ang napatay naming dalawa. Nagulat na lang ako nang bigla kong niyakap ni Angel. Sobrang alalang-alala talaga siya sa akin, lalo na kay Lolo. Kaya naman napayakap na rin ako sa kanya. Hindi ko na lang namalayan na napahalik na pala ako sa kanyang noo. Ilang saglit pa ay narinig na lang namin na nagsisigawan na mga tao. Sugurin daw kaagad ang bahay ng mga aswang. Ngunit sa aming pagparoon ay wala na kaming nadatnan pa. Maaring maaga pa lang ay natuklasan na nila ang nangyari kina Boy at ang sa kanyang ama. Buhat ng araw na yon ay nagpatuloy pa ang aming pagmamabutihan ni Angel. Pinilit ko ring kumbinsin si nanay at tatay na doon na lang ako manirahan at mag-aral kay Lolo. Bagay na sinang-ayunan naman nila. Kaya simula noon ay mas lalo pang lumalim ang aming pag-iibigan ni Angel. Lumipas pa ang ilang mga taon hanggang sa dumating ang araw at tuluyan na nga kaming naikasal. Sa parehas na lugar rin ay napili naming magpatayo ng aming bahay kung saan kami nagpatuloy mangarap, mabuhay at bumuo ng aming sariling pamilya. Dito na po nagtatapos ang kwento ng aking pakikipagsapalaran kabanong. Maraming salamat po na pinaunlakan niyo pong basahin ang aking pakikipagsapalaran sa mga aswang kasama ng aking lolo. Wakas. Bago ko po simulan ang aking kwento, nais ko lang po